Ako, feeling ko kung buhay si Apolinario Mabini, pinagtatadyakan niyang mga yan. Napatayo, tapos pinagsisipa kayo ng lumpo. Tapos pare, yung mga kabataan na yan, yan pa yung ano, pag tinanong mo anong title nung sinasayaw nila, sasabihin nila, Bayang Magiliw. Yung pag tinanong yung kung sino yung tatlong paring martir, ang sagot nila Madyoha. Sila yan yun yung generation yan nila Ba't kaya ang ganun, no? Total, si Secretary John Vic gusto niya yung laging umi-eksena. Check, gusto mo matuwa sa'yo mga tao? Isa-isahin mo tong mga to, Sek. Sabi ko sa'yo, +1 ka sa mga Pilipino. This video is brought to you by Velvet Media Incorporated. Welcome sa panibagong episode ng paboritong podcast ng mga kabit, ang Sausaw Heroes! Makakatawa na tayo mga kaibigan. Go! Ang ating kamusta ang ating mga kaibigan? Kamusta muna kayo bago tayo magsimula? Gusto ko kayong kamustahin since napanaginipan ko kasi kayo nitong mga nakaraang araw. Ano na panaginipan mo, sir? Nakakulong daw kayo kung ano-anong pinagsasabi daw natin dito sa podcast. Lang yan, nakakatatlong episode pa lang. pala. Kulong ko agad. Kulong agad. Pang ano na to, pang ilang episode na ba natin to? Marami na kami mga baon na episode, pero pa isa-isa lang yung upload namin kasi wala, hindi nyo naman pinapanood, hindi nyo pa sineshare. I-share nyo para Kalat nyo. para ganahan kami mag-upload mag-upload. Kahit mag-upload kami, daily vlogs kami, pwede na Pwede yun, no? Sa pag-uusap Araw-araw, yan. Anyway, for today's podcast, meron tayong isang espesyal na pag-uusapan. Sa akin kasi parang maganda siyang pag-usapan since medyo, kasi ako medyo I feel so offended na nakita tong issue na to, which is yung issue ng niremix yun. Niremix yung Lupang Hinirang no? Ano bang context nung issue na yun? Yung nag-viral na video, piniplay nga yung Lupang Hinirang sa bar. Tapos, yung mga bata, tontoa pa sila na... It's very disrespectful. Yung talagang on the beat yung pag nila. Ang ginawa nilang party. Parang wala siyang pinagkaiba para dun sa yung naging issue ni Pura Loca Vega. Oo, na yung parang- ama namin Ama remix. namin, oo. Ama namin. Dami rin nagalit nun eh. May kaso to. May pwedeng Sobra, pwedeng makulong tong mga, puro mga kabataan to. Mga kabataan talaga ngayon. Isipin mo, sa dami ba naman yan, makukulong ba lahat yan? Matetrace mo ba yan, di ba? Sino kaya ang may fault dito? Yung DJ o yung etong mga sumasayaw, nagpalumpalo nagpa-party-party? Feeling ko naman parehas sila. Lahat may mali. Lahat sila. Parehas silang Sa bagay, ignorance doesn't make you Ano bang yan? Ignorance doesn't make you... Ignorance doesn't exempt you from the law. Hindi may mas magandang yan Ang pangit nung Parang pangit ng deliver ko. Pero Hindi, meron yan Ano doon, Jay? Ito kasi yung sa natin, editor natin, matalino to Talino talaga yan. Ayun, ignorance of the law excuses no one. So, sa Tagalog, ang ibig sabihin hindi porket bobo ka, lusot ka sa batas. grabe naman yun. Tangin na kabobohan to Wala tong pinagkaiba pare sa may nakita kang pinatay, tas hindi mo tinuro, hindi mo ni-report yung pagpatay. Pero siyempre, mabigat na kaso yun. Pero ang ibig kong sabihin, hindi porket hindi nyo alam na bawal yan, nakisali kayo Kumbaga sa para kayong accessories of the crime So wala pa rin kayong lusot Sa totoo dyan. lang, krimen yan. Ito, ano ang na-violate neto na batas? Nasa Madami. batas to. Actually, yung sa RA 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines. The anthem shall not be played and sung for mere recreation, amusement, or entertainment purposes except on the following accusation. At nakalagay din dito, any alteration such as remixing, changing the tempo, or modifying its composition is generally prohibited because it may be considered a form of disrespect to a national symbol.
malinaw to, kung sino man yung mga naandito sa video na to, malamang sa malamang may kakaharapin na kaso to. Eto yung gusto kong eto yung mga, total si Secretary John Vic, gusto niya yung laging umi-eksena. Sek, gusto mo matuwa sa yung mga tao? Habulin mo tong mga to, Sek. Bahayin mo lahat. Isa-isahin mo tong mga to, Sek. Sabi ko sa'yo, +1 ka sa mga Pilipino. Kasi hindi siya maganda eh. Hindi para magpaka-KJ, no? Ako, tarantado din naman akong klaseng tao. Pero sometimes kailangan mo malaman yung boundaries ng katarantaduhan mo. And this is not alam mo yon, napaka-disrespectful niya eh. Baka alam mo kasi baka gusto lang din nila mag-viral. Di Ano pala sila, siya- kamag-anak ni Pepa? Sila Mema Pig mo. Pamema. So, may tendency na rage bait lang Rage tong bait. to. Sinadya nila. Baka kasi gusto mag-trending ni DJ. Pe-play nga ako ng mga kagalit sa mga sa buong Pilipinas. Para Ayan, mapag-usapan. trending ka na ngayon. Ako, ang pinakang una kong hahabulin dito, yung DJ eh. Kasi may magkakaroon ng excuse yung mga sumayaw eh. Saka pare, bilang isang DJ, dapat profession yan eh. Dapat professional ka eh. Dapat alam mo yung ginagawa mo eh. Parang tayo, etong ginagawa natin na to, may mga batas tayong kailangan sundin dito. Pwede tayong makasuhan ng So, naiiwasan natin siya. Kumbaga, nag-iingat tayo. Hindi pwede yung papasok ka sa isang profesyon na putang ina, alam mo lang, mag-play ng music. Ano ka, si DJ Audrey? Nabigyan naman daw niya ng justice yung pag-play ng kasi madami naman daw na carried away. Yung mga nagpa-party-party nung time na yun. Parang hindi sila masyadong... baka aware sila. Hindi nila masyadong pinrioritize yung kabastusan ba doon sa kanta, sa Lupang Hinirang. Tangina national anthem yun, tapos gagawin yung parang sasabay kayo into a dubstep. Parang, Ako, pare, hindi sa pagiging mabait. Pero muscle memory kasi to eh. Pag naririnig ko ang Lupang Hinirang, tumitigil ako eh. Even me, tumitigil talaga ako. Hindi pa pwedeng tuloy-tuloy ka kasi respeto yan eh. kahit yung mapadaan ka lang sa isang arena na Ako pare, ka, di ba? it doesn't matter kung saan ko siya maririnig. Oh, yun. Feeling Yun ko na lang, kahit exact. marinig ko siya sa loob ng sabungan. It's the same Mag-i-stay ako, tatayo ako, stand straight, kamay sa dibdib. Hindi dahil, ang bait mo naman, sumusunod ka sa Kundi dahil yun na yung muscle memory natin. Because mula pagkabata, yun yung ginagawa natin. O pag narinig natin pag narinig niyo yung Lupang Hinirang, tumayo kayo ng tuwid, kamay sa dibdib. Kumbaga common common reaction siya na pag narinig mo yung Lupang Hinirang, ganun yung gagawin mo. Kaya para maggagalaw ka ng maggagalaw at mag-thirst trap ka dyan na sa Lupang Hinirang, tas hindi mo nare-realize na tangina tama ba tong ginagawa ko to? Para kang bobo. Sa sa sinihan, 'di ba? Piniplay din 'yan bago bago i-play yung movie. Ako tumatayo rin ako doon, seriously natayo. Same, ako. kahit pag open ng mall, di ba? Ako parang meron akong beautiful na kwento dyan pag naririnig ko yung Lupang Hinirang na yan. It reminds me of my Lolo Erning. Si Lolo Erning, kapitbahay namin siya. Matanda na siya, stroke patient siya. Siguro stroke siya for almost 10 years or 15 years. Every time may laban si Pacquiao, tapos naririnig niya yung Lupang Hinirang, stroke siya pare, hindi siya nakagalaw. Umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit kasi wala na akong chance na tanungin siya kung bakit siya umiiyak kasi nga stroke patient siya, hindi siya nakakapagsalita na. So every time naririnig ko yung Lupang Hinirang, naaalala ko siya. Iniisip ko, grabe yung respeto nitong matandang to sa Lupang Hinirang. Lagi yon pare. Kasi sila yung may TV sa lugar namin So nakikinood ako sa kanila lalo pag yung laban ni Pacquiao. Oh. So every laban ni Pacquiao, talagang umiiyak siya pag naririnig na yung Lupang Hinirang. So kumbaga, alam mo yon na parang siguro lalo yung mga mas nakakatanda sa atin, grabe yung respect nila sa National anthem. sa mga national especially sa Lupang Hinirang, sa bandila natin kasi yung mga matatandang yun yung era nila na na Naranasan nila yung gera, no? oo. Lahat, Naranasan yes. nila Lahat ng generation na hirap, gera, tapos yung mga people power. People power. Yung alam mo yun, lumabas doon yung era na parang nangibabaw yung pagiging patriotic mo. So siguro kaya baka ganun kabigat yung emotion nila saka yung respect nila sa mga ganyang bagay sa bandila, sa Lupang Hinirang, na which is
feeling ko kaya itong mga kabataan din ngayon hindi sila ganun hindi sila ganun ka-aware kasi wala na naman tayong mga nararanasang giyera. Hindi na lumalabas yung pagiging patriotic natin, yung pagmamahal natin sa sarili nating bayan kasi wala na naman tayong mga gerang nagaganap ngayon eh. Yes. Naglalaban-laban na nga lang tayong mga Pilipino eh. So wala na yung essence of patriotism. Alam mo yun? Kaya siguro ganun yung reaction nila. Parang baliwala sa kanila yung ganyan. Kaya kung balasobasi nila. So, That dyan sa mga ganyang kabataan, ginigera sila lang. The best thing to do na lang talaga is turuan talaga ng leksyon. Hindi pa pwedeng palagpasin ng issue na yan kasi mahirap paano pagka yung susunod na henerasyon, mas magiging worse ba? Oo, ganun ang mangyayari Ganun niyan. yun. Pero ako, I strongly disagree with you too. Bakit, bro? Napaka-OA nyo. Ba't OA? Ba't naman OA? Nag-enjoy lang naman kami mga Gen Z eh. Kumbaga, nag-relax na kami. It's time to party eh, di ba? Kung tuktokan kita sa bunbunan, ha? Pero bakit naisip yung mga Gen Z na gamitin yung anthem natin? Wala. Mga punyeta kami. Nakakatawa lang dyan, pare. It was done by the generation na maraming iniiyak when it comes to respect, when it comes to equality, Yes. when it comes to ganyan, and so on and so forth. Nanggaling yan sa ganyan generation. Na hindi ba kayo, dual citizen kayo, namihingi kayo ng respeto, pero at the same time, bastos kayo. Yeah. Diba kasi hindi ko not all not all pero intact na sa characteristic sa identity ng mga Gen Z yung palagi silang maraming pinaglalaban na feeling nila tama. Sila yung laging nagpupush ng ganto, ng pagbabago, ng kaya parang natatag sila as The entitled generation. Oo. Saka yung masyado silang optimistic. So, parang matatalino naman sila. Pero, tas ganyan yung ginagawa nila. So, parang paano kami maniniwala sa mga pinagsasabi nyo? Paano kami maniniwalang mga matatalino tao kayo at dapat kami sumunod kayo? Kung sa simpleng ganyang bagay, hindi nyo alam ang tama at mali. Ako, di ako Gen Z, biro lang yun pero yung punyeta kayo, totoo yun. Hindi lahat Hindi lahat. Hindi lahat. Pero karamihan talaga sa ngayon, medyo may pagkapunyeta na talaga mga ugali eh. Hindi, kailangan talaga may managot sa nangyari kasi kailangan din nila matuto. Kasi na pumaloob na nga yun, Section 38, no? So, pumaloob na yun sa batas natin talaga. So, may mananagot pa rin. Dapat may managot. Kailangan talaga tutukan to ng gobyerno kasi pagka hindi to nalutas or nabigyan man ng eleksyon ng mga gumawa nung pambabasta sa lupang hinirang, uulit at uulit lang yan. Nananawagan po ako sa kapangyarihan kung sino po yung may kakayahan na maghanap kung sino-sino po yung mga taong involved dito sa insidente na to. It's time to shine. Ako, ang tatawagin ko dyan, si Secretary John Vic. Yun. Kasi yung pete nga na nakahubad sa kalye, hinuli mo eh. So, baka pwedeng paglaanan mo ng time tong mga to. Kasi, eto ang case talaga. Eto ang... Hindi ko alam kung saan papasok to. Kung civil case o criminal case. Pero, ang malinaw, may kaso to. So, baka eto, pwede natin panagutin. Sek, sabi ko sa'yo, +1 ka sa akin pag nakuha mo. Pabor ako dyan, ha? Saka matetrace naman siguro kung saan bar nangyari, sino may CCTV. Diba? Oo. Matetrace yan nila. Si Saldi ko nga, na-trace nilang nasa check eh. Kaya lang nakatakas daw. Stop and go and listen pala sila dun eh. Maano ko lang Wala yon si Saldi ko. Wala, Ano yan? Tangina, si Lupin. Oo. Sabi na nga ni Presidente Bongbong nahuli na. Nahuli Tapos, na. Mali daw biglang ng pagkakaintindi. mali daw ng pagkakaintindi, sabi ni Yusek Claire. Ako naaawa na dyan kay Yusek Claire kasi ang hirap ng trabaho niya. Kailangan niya magtanga-tangahan kahit matalinong tao siya. Isipin mo yung mga ganong vocabulary pa lang. Ginagawa. Hindi ko alam kung ginagawa nila tayong tanga o sila ba mismo nagtatanga-tangahan. Ako feeling ko, nagtatanga-tanga na lang. Lalo wala akong problema. Nilalaro na lang nila yung sitwasyon, feeling ko. Siyempre may mga bagay kasing hindi dapat tayo mahal. Putang na, ba't ba tayo pumupunta? Bakit ba politika pinapasok Pero nyo? mabalik ako dun sa topic natin. Anong say nyo sa kabataan ng pag-asa ng bayan? Hindi na ako naniniwala ngayon dyan.
Ako tingin ko kung buhay si Gat Jose Rizal ngayon. Pinagmumura Baka napa SMH na lang ngayon. Ay, nakakaya maging ganun na lang yun, Pilipino. Ako, Ina nyo feeling ko kung buhay si Apolinario Mabini, pinagtatadyakan niyang mga yan. Hindi, lalo na sa General Luna, mga putang ina nyo! Mga Oo, punyeta. inaluna, no? Punyeta Mga punyeta, di ba? Sa sobrang buwisit sa inyo ng mga national heroes, napatayo, tapos pinagsisipa kayo ng lumpo. Hindi, But anyway, going back dun sa going back. question, ikaw hindi ka na naniniwala dun sa yun. Ikaw, ano mo? Ako, sa nakikita ko ngayon, wala na silang pakialam dyan eh. Hindi na nila iniintindi ang sinabi ni Gat Jose Rizal. Gat Jose Rizal na yan. Wala. Feeling ko nga, hindi na nila kilala si Dr. Jose Yun. Rizal eh. Malay mo. Sino na kaya kilala nila? Si Heb Abi. Feeling siya. Oo nga, no, pre. Tangina nung nakulong si Bobby, galit na galit pa yung mga Oo, sila. Ay, mga baby bra warriors. Bra warriors. Pero ako, ang sagot ko dun sa question kung naniniwala ako dun sa kabataan ng pag-asa ng bayan. Ano siya eh, hindi ko siya masabi na hindi ko rin siya masabi na oo. Kasi depende eh. Kahit noon pa naman eh, kahit wala pa yung mga generation noon, kahit nung generation pa lang natin. Depende siya, masasagot mo yung tanong na yan kung dapat meron kayong pinag-uusapan na kung pag-asa saan. Kasi kung pag-asa sa pagiging techie, Sabagay, yan, oo. halimbawa, ganun, pag-asa sa pagiging techie. Kasi ang mga kabataan, Sobrang techie. sobrang techie nila. na ngayon, yes. So, yun, may pag-asa. Kabataan talaga ang pag-asa natin. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na boomers yung kasi hindi naman sila techie. So, feeling ko may may dapat meron kayong specific na pag-asa saan. Pag-asa ng bayan saan. Saka mahirap sabihin na na yun nga, kabataan pag-asa ng bayan. Baka mamaya balikan tayo ng mga bata eh. Oh, kabataan din naman kayo ngayon. Anyari sa inyo? Millennial. Millennials Pero ako, eh, di ba? ang ano ko sa, yung mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z ngayon, when it comes to sa pagtindig, yon masasabi kong they are different compare sa mga other generation, even sa generation natin. Kasi ngayon sila, very vocal talaga sila sa kung anong gusto nilang sabihin eh. Tinitindigan talaga nila kung ano yung alam nila na tama. Even sa mga paglabas sa mga kilusang protesta. Nung time naman natin, nung tayo yung ganong age, wala tayong pakialam eh. Ako, never ako nakaranas na sumali sa mga kilos protesta. Welga-welga. Sa mga welga-welga. Pero ngayon, yung mga kabataan, 18 years old, 20, 23, nakikita mo na sumasama lumalaban para sa bayan. So, sa point na yon, sa part na yon, bibigyan ko sila ng credits. Doon mas lamang sila compare sa ibang generation. Baka may mag-comment na boomer. At ang ina mo, nag-EDSA DOS nga kami, saka EDSA People Power eh. It's a different setup. Kasi nung time na yon, malaking corruption talaga yung nangyayari. Malaki din naman ngayon. Pero dati, lumabas lang tayo nung nagtatawag na. Nung meron na, yung Gen Z nag-i-start sila eh. Hindi sila yung ako, kasi feeling ko nung bata ako, lalabas ako doon. Pero mag-aantay muna ako ng, sige, pag madami na kayo, saka ako pupunta dyan. Saka ka pag may nakita ka ng mga ilang tao. Oo, pero yung Gen Z, Sila yung gumagawa kasi mag-i-start ng talaga sila. Kumbaga, kaya nilang magsimula ng wave. Alam mo yun na ganun. So, sa part na yon, medyo bibigyan ko ng credits yung mga kabataan ngayon. Palakpakan! So, yun. Yung sagot ko sa pag-asa ba sila ng bayan. Ako, I agree. Medyo Oo, tama yun. Medyo subjective naman talaga yung yung pagiging pag-asa. Pero feeling ko kasi, nung sinabi ni Dr. Jose Rizal yung kataga na kabataan ng pag-asa ng bayan, he is pertaining about sa mga pagtindig eh. Hindi siya yung pertaining sa galing gumawa ng mga diskarte, galing sa pagkumpuni ng ganito. So feeling ko, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal doon is when it comes sa mga moment na kailangan mong magtumindig para sa bayan. Hindi yan. Kasi pag ang nangyayari kasi ngayon, yung mga boomers, kahit yung mga ilang millennials natin, pag may nagbobobong kabataan ngayon, halimbawa yung sumasayaw na nagta-thirst trap, magko-comment din yung mga boomers o yung mga millennial, yung older generation na. Ayan ba yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan? Which is sa akin mali siya kasi feeling ko hindi naman yun yung tinutukoy ni Dr. Jose Rizal eh. Hindi naman sinabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan,
pagdating sa thirst trap. Nagigets niyo yung sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin, ang pinupunto ni Dr. Jose Rizal doon is kabataan ng pag-asa ng bayan. When it comes sa mga ganyang situation na kailangan mong tumindig para sa bayan. And I think sa ganung totoo pa rin. Kasi yung kabataan nga ngayon, grabe yung pagtindig nila. And hindi ko naman din sila para i-discredit lang dahil ako yung older generation na parang, hindi, wala kayo. Hate na hate ko nga yung mga older generation na wala kayo sa namin, panahon namin. Yeah. Kasi, May mag-compare, no? kasi nung tayo nakakarinig nun, parang, ang galing pala ng generation nyo. So, ganun, pag sinabi natin yun sa generation ngayon, sa Gen Z ngayon, same lang din maging reaction nila, tangina nyo, ang galing pala ng generation nyo. So, kumbaga, alam mo yun, kasi pag sinabi mong kabataan ng pag-asa ng bayan, yan eh. Kasi technically, sila yung susunod na generation. Capable sila or not, sila yun. Sila talaga ang pag-asa. Kasi kung walang susunod na generation, sinong magtutuloy ng similya ng mga tao sa mundo? Kumbaga, in general. Yun nga. So, sila talaga yung pag-asa talaga ng bayan. Parang ako, ang susunod ang pag-asa ko, yung anak ko. Kasi sinong magtutuloy ng Lahi mo. ng lahi ko. Lahi mo, mismo. genes mo. Yung ko. So kumbaga ganon. Mabalik tayo dun sa Ano kaya to? Anong pwedeng maging parusa netong mga to? Kasi ayon dun sa RA Dapat dyan ipako sa krus yung mga yan eh. ang nakalagay doon is Sobra ko naman, chair. Habang kumakanta na. Putang na. Tapos pare yung mga kabataan na yan. Yan pa yung pag tinanong mo anong title nung sinasayaw nila, sasabihin nila, Hindi nila alam. Bayang Magiliw. mismo. Tas sila din yung yung putang nang hindi alam yung mga acronym ng mga government agency. Uy, wait lang ha. Wait lang. Sorry, yung, sabay ko. yung pag tinanong yung kung sino yung tatlong paring martir, ang sagot nila Madjoha. Sila yan eh. Yun yung generation yan nila eh. Ba't kaya nagkaganon, no? Madjoha. Ano kaya yung Madjoha, ano yun? Ano kaya yung Sila- nila, yung si textbook Manalo eh. nila ngayon? I mean, paano kaya, anong turo? Yun, nag-aaral naman sila. Pare, hindi ko alam, pero meron akong magulang na nakausap, kaibigan ko. Hindi na daw kasi wala na sila nung mga hekasi. Kaya. Wala na sa curriculum ngayon yung... Wala na yung subject na yun. Tinanggal nito. Kaya feeling ko, kaya hindi na sila... which is dapat hindi nila tinanggal. Kasi Importante yan eh, yun. history yan eh. Parte ng Pilipinas yun. Ako hindi ko alam may ibig sabihin ng hekasi. Pero ang alam ko lang... Geografiya, kasaysayan, sibiga. Tama. Kasi ang alam ko na yung Araling Panlipunan eh. Ayun din yun, sa high school. Oo, diba? Araling AP. Panlipunan sa Nung high college tayo, ano ba yung, di ba parang Philippine history lang siya? Philippine history. Pero more on English lang yung... And then sa college kasi may Philippine history tapos merong bukod na subject si Rizal eh. Ewan ko kung may Rizal din kayo. Buhay ni Rizal buhay kung ni Rizal. gaano kadami chicks ni Rizal lahat na. Ayun. Tapos nasan nga tayo? Saan tayo naputol na May parusa ba? Parusa. So, Meron siyang fine 5,000 to 20,000. Tangina payat. Payat. And up to 1 year na imprisonment. Ayun na lang, yung 1 year na lang. Wag na kayong magpiyansa. oo, para maranasan naman nila yung consequence na ginawa nila. Dapat siguro walang piyansa. no? Walang piyansa. Kulong Sige, na lang 1 year talaga. na matuto kayo, mga hayop kayo. Yun lang ang option nyo, ikulong. Mga Hindi, bastos pero kayo, syempre, nasa karapatan nila yun eh, na magpiyansa eh. Nasa batas din kasi yun siya. eh. Hindi, wag nyo ng piyansahan yan. Mauubos pa pera nyo, kaka-violate ng kulong nyo kung kukulong nyo. Ikaw ba, Cher, saan ka pabor? Ako hindi. Actually, pwedeng pwedeng mabait pa nga ako eh. Kasi pwedeng hindi ko sila ipakulong. Pwede ding patawarin ko sila. Pero gusto ko, sana nakaharap yung yung video nila. Kasi nakataligod silang lahat eh. Sana kita yung mukha nila para ikahiya nila yung sarili nila. Roll CCTV. Baka doon pwede. O kaya yung DJ, no? Gusto ko malaman sino DJ eh. Oo, Gusto ko taba ng makita utak yung- niya. Gusto ko makita yung In-AI din siguro yun, no? Tangina wala siyang trip. At tangina i-AI ko nga tong lupa. Para Panginira, trending gago. So dami na. Hindi, bilang... Ako pare, teka lang, maputo lang kita. Ako Sige lang, feeling ko hindi niya sinasadyang yun. Sinasadyang yung rage bait. Feeling ko hindi. It's just mangmang lang talaga siyang klase ng DJ. kung sino man yung tangang DJ na yan. Kasi
kung mangre-rage bait ka, you make sure na wala kang maaapakan na batas eh. Yes. Wala kang masasagasaan na batas eh. Tsaka Kaya ito, purong katangahan tong ginawa niyan to. Hindi to rage bait. Pwede ka kasing manggalit ng tao, pero wala kang sasagasaan na batas. Wala kang mababiolate na law. So, yung ginawa niya, ano yan, malinaw pa sa tubig sapa na kabubuhan lang talaga yan. Tsaka sa ikaw, DJ ka, tanga ka, sa daming kanta, utak mo may ubo. Ba't lupang hiniram pa? Pwede namang bayang magiliw. Baka pag tinanong Pwede mo, naman perla sa silangan. baka nga pag tinanong mo kung sino yung composer ng ng Lupang Hinirang, ang isagot sa'yo, di ko alam ano pangalan ni DJ. Tangin na, sige nga. No, baka mamaya nang mamaliit tayo ng mga sino composer sino, ng ano, sino? composer ng Lupang Hinirang. Tangin na, magkakaalaman dito sino ako bobo alam, ngayon. wala. Si Sino? Julian Felipe. Tangin na, bida-bida, sasabihin ko sana, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. Ayan, Inunahan, nauna na siya. bida-bida ka Hindi, talaga. kasi pag nagsabay-sabay tayo, baka mali sige. pala ako eh. Hindi, Julian Felipe yun. Julian Felipe. Kala ko si Dr. Jose Rizal. Tangin na, mas bobo ka pala kay O, DJ. ito, pangalawang tanong. Sige. Saan mo makikita ang kauna-unang bansa, flag ng Philippines? Ng Pilipinas. 1, 2, 3. Kawit Cavite. Ay, galing talaga. Putang ina! Bida talaga siya. Tangin na, doon, winagayway yan doon ni Presidente Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Nandun ako, pre. Huh? Alive ka ba nun? Saksi ako doon. Kailan? Pati ba kayo i-invite? Si Jesus nga, inaabot ko eh. Hindi, ano yan si Chairman, isa siya doon sa mga praile. Prailing tutol. Ayun, saan na tayo naputol yung kabobohan yan, yung ano. Pero dito kasi may nakita akong comment na Comment na. hindi daw sa Pilipinas, hindi ko alam kung totoo tong comment na to. Pero may comment dito na I believe it's not here in the Philippines, sa US to nangyari. So, anong nyo dito? Feeling nyo ba pagka sa ibang bansa nila ginawa, labas na yon kasi hindi nasakop ng jurisdiction ng Philippine Constitution. Pero ako, bago nyo sagutin yon, alam kong ano to hindi to sa US kasi maaasim yung nasa video eh. Sa dito lang yan sa Pilipinas. Amoy Baka to, baka sa poblasyon nga lang to eh. Namay mo. Kita mo yan eh. May mga amoy na hindi mo kailangang amoyin para masabi mong maasim. Saka ikaw ba naman, nasa ibang bansa ka na, pag-aaksayahan mo pa ba ng panahon na itugtog yung national anthem? Parang, di ba? Ako, okay Very lang wrong. sa akin yan kung halimbawa, Bini yung pinatutugtog eh. Bini, makakanta na, Tapos, Lupang Hinirang kakanta. Hindi. Kakantahin. Hindi. Halimbawa, Akala ko nag-remix Bini. ka ng Bini song sa isang bar sa Amerika. Kasi since ang mga bisita mo is more on Filipino, okay yon. Pero kung Lupang Hinirang, tapos ipi-play mo sa bar dyan sa Amerika, dahil lang sa ang mga bisita mo ay karamihan Pilipino, bullshit yun. Ultimong di ba yung sa Amerika, di ba may national anthem sila? Kailan nyo ba narinig na yun. binaboy ang national anthem pa ng yun, isa Amerika? pa yun. Di ba never? Isa pa yun. No? Baka gusto nila Sabi magkagera. kayo. Yeah. Ang lulupit nyo yun. Mananalo ba tayo? Sa Amerika. Mananalo tayo sa Amerika. Paasiman. Hindi. Hindi, mananalo tayo. Hindi, totoo yun, pre. Hindi, seryoso, totoo yun. Mananalo tayo. Kasi meron tayong Cardo Dalisa eh. Hindi namamatay yun eh, no? Oo. Hindi na mamatay. Hindi, yun nga. Ikaw ba, pag-aaksayahan mo pa ba ng panahon i-play ang kanta, lalo na national anthem sa ibang bansa, maintindihan mo kung Bini. Diba? Pero kayo ba, tingin nyo ba dito sa atin yan? Ano? Tingin nyo dito sa atin yan? Ako, wala akong pakialam kung saan nila ginawa to eh. Ang dito is yung, wala tayong kailangan pagdebatihan dito kung naitanong ko lang naman kasi gusto kong malaman if sakop pa siya ng batas kung sa ibang bansa nila ginawa. Kumbaga yung jurisdiction ng Okay. yung jurisdiction mismo. Ano kaya magandang sagot doon? Halimbawa, Comment nyo na lang, siguro sa mga nakakaalam, ayun yung tanong ko, kung sa ibang Comment bansa nila to ginawa, may Kumbaga- jurisdiction pa rin ba kaya ang Pilipinas doon? Kung may O habol may pa. na-violate pa rin pa kaya, applicable pa rin kaya yung Philippine Constitution doon dahil dyan kung sa ibang bansa. So comment down below nyo nga. Yan mga comment dito. Bobo yung DJ. Ako, bobo din yung DJ talaga eh. Yun din yung Literal. inuna ko talaga. Bobo yung DJ. Sa akin kasi common sense na lang yan eh. Na alam mong ano. Pero Pero ako- yun nga, baka hindi din nila alam. Binibigyan ko sila ng benefit of the doubt.
Pero hindi, imposible naman, mga nag-aral naman yung mga yan. Doon pa lang eh. Dapat doon pa lang naisip na nila kung gaano ka-importante ang lupang hinirang. Kasi malamang nag-i-schooling naman sila, nag-high school, nag-senior high. Yun yung sinasabi ko naman na hindi naman no kami mga sobrang patriotic naman tong mga to. Hindi ho ganon. Yung sobrang respeto naman itong mga to sa Pilipinas. Hindi ho kami ganon ka-respectful, hindi ho kami ganon kabait. It's just naging muscle memory na nga lang ho din namin siya. Kumbaga, parang minsan nga may mga times na narinig ko yung pambansang awit. Ang doon, kakanta ka, tatayo kang straight, minsan nakatayo na lang akong straight, nakahawak sa dibdib, pero yung utak ko lumilipad eh. Kaya ako sinasabing hindi kami ganun ka-respectful. Pero nag-show pa din ako ng tumayo, at least tumayo man lang ng Bilang Pilipino. Still bilang paid paggalang, respect. bilang Bilang paggalang, paggalang hindi ka ganun kagalang na tao. Mm. Kasi hindi ka na nga kumakanta eh, hindi ka pa So kumbaga para lang Sasayawin mo pa ng dubstep eh. Hindi, after din, meron pa dati, no? So, during sa panahon natin, bukod sa kanta ng Lupang Hinirang, may Panatang Makabayan. Panatang Makabayan pa. So, Ewan ko kung ganun pa rin ang mga school ngayon. Siguro, ewan ko din, hindi ko din naman sinasabi na bobo yung generation ngayon. Pero minsan kasi, kaya din kayo nagiging pulutan ng mga older generation. Kasi yung mga ganyan ka common sense na lang yung gagamitin mo, dun pa kayo sumasablay eh. Nakakatawa kasi na yung mga Gen Z, when it comes to critical thinking, in fairness naman nakakapag-think naman sila ng critical, nakakapag-isip sila ng critical. Pero when it comes sa mga bagay na common sense lang yung gagamitin, doon pa sila sumasablay. Hindi ko gets. Hindi ko gets yung kung anong logic, ba't ganun. Di ba maraming mga Gen Z na ang nagiging issue nila sa internet, napaka-petty na bagay. Halimbawa, nagkamali siya sa gantong bagay na tangina, seryoso, nagkamali ka dyan. Nagka-issue ka dahil dyan. Nag-iisip ako ng example nung sinasabi ko eh. May mga issue, gano'n, madaming mga issue. parang ng Gen Z kumbaga, na- hindi, sa Gen Z, parang neto recently lang yung, pero yung sa, Malacanang yun eh, sa shit. yun. Naalala mo yun? Oh, naalala Grabe ko. yung And then, kawawa. knowledge pa rin yun eh. Knowledge Hindi pa rin siya ba yun? common sense eh. Okay, Kumbaga, knowledge pa rin siya. Kumbaga, matuturing mo pa rin siya na, Yung tuli. Tuli. hindi pa din eh. Ano ba? Basta may mga kayo, mag-comment na lang din kayo dyan. Kung Comment yung yun na nga, sinasabi ko. paalala Feeling nyo ko na sa naman na nagigets nyo yung mga... Matanda na kasi kami. Ako bata pa ako. Oo, talaga. Charmaine. Fuck you. Hindi naman masamang mag-party eh. Pero, isa kayo isipin mo, layo na ng Lupang Hinirang, ang daming sikat na kanta ngayon. Bakit yan pa yung putang ina mo na isipan mo? Yung DJ kasi may kasalanan Oo, yung... Bobo hindi nga nila kasi, talaga. bobo. Siya taga pinupunta rin ako sa issue na to. Oo. Ako lahat sila. Lahat sila. Ako, hindi kasi ako pan nung, hindi naman ho namin alam eh. Naku, Kasi yun nga yung sinasabi ko na hindi porkit hindi mo alam, hindi ka damay. Maraming mga kaso na wala naman silang alam, pero nadamay sila dahil tangina, wala eh, wala kang choice. Ginawa mo yan, nandiyan ka na. o baka nung... Ako kasi, kahit sabihin mo naandun ako, baka nga kahit lasing na lasing ako, hindi ako sasayaw dun eh. Pag narinig kong Lupang Hinirang yon, baka puntahan ko na lang yung DJ, tos Sakalin mo. Sampigayin mo. Sampigayin ko na. Oo. Ano siya eh, Walang naglakas loob mo. may something sa Lupang Hinirang kasi pare na pag narinig mo siya, parang yun nga sinasabi ko, muscle memory lang siya na, that babe Hindi. lang. Tsaka maiisip Pare, ko... magnanakaw nga eh. Tinan nyo, kahit gaano ka magnanakaw, pag narinig mo yung Lupang Hinirang, tumatayo ka eh. Kahit gaano. Tinan mo yung mga putang inang nasa kongreso. Ganun kasasamang klase ng tao yung mga yun. Magnanakaw yung mga yun. Pero pag narinig nila yung Lupang Hinirang, tumatayo sila ng Utang na loob na lang ba yun? Oo, totoo yun. Totoo yun. Kasi oo. built-in na sa kanila yun eh. Ano yung galing yung pera nila eh. Tangina, mga nag- Mamahalin mo talaga Pilipinas pag ganun eh. Kumbaga parang sa Lupang Hinirang, pag naririnig natin yung Lupang Hinirang, yun na lang yung moment na maaalala natin yung mga bayani natin and yung sacrifices na ginawa nila. Kung anong meron tayo ngayon. Kung bakit malaya Pilipinas. Pag naririnig ko yung Lupang Hinirang, kumbaga paying tribute na lang din yun eh sa lahat ng mga ginawa nila kung bakit tayo malaya ngayon, kung ba't may sarili tayong gobyerno ngayon. So, kumbaga, pero bastos ho akong tao sa mga hindi ko Hindi, magalang nakakaalam. nga eh. Napakagalang. Kupal akong tao, pero yun yung sinasabi ko, kupal akong tao, pero alam ko naman kung kailan mo kailangan magpakita ng respeto. Doon mo masasabi kasi na isa rin sa siguro ng mga generation ngayon, yung wala na silang pinili. 'Di ba? Parang yun.
Nakakalungkot. Ang isa din sigurong ano sa Gen Z ngayon, masyado silang reckless. Yun lang din yung napansin ko. Walang piniling. Oh, reckless. Masyado silang Yun yung reckless. perfect. Kasi parang pag may gusto silang gawin, gagawin nila. Dalos talaga. Pero siguro, dala na lang din ng pagiging kabataan. Baka nung kabataan din naman natin, ganun din tayo. So, ganun, mas ano lang sila ngayon. Ulitin Pero, nyo hanggang sa may iba na mas makapansin Yes. at pugisin na kayo isa-isa. Hindi ako, pero seryoso ako doon kay Sec John Vic Remulla. Sec, try lang Sec kung anong... Hindi kasi Sec gusto, kaya din kinocall out ko ng paulit-ulit si Sec John Vic. Kasi baka naman may reason yung mga tao sa video kung bakit ganun yung nagawa nila. Ano ba yun? Sige, ano pa? Anong tingin mong reason? Hindi, bahala na sila doon. Kung ano man yung reason nila, reason na nila yun. Hindi man ako pwede mag-assume kung anong reason. Malay mo, may valid reason sila kung bakit. Hindi natin alam. sa bagay. Hindi naman natin. Antayin na lang natin yung statement nila. Kaya, May sira yung ulo nila. Kaya nila nagawa yun. tuyot o. Yun. Tas feeling ko naman kasi, gobyerno lang yung may kayang hanapin yan lahat ng naandyan sa video na yan. Yung gobyerno lang yung may resources eh. So, kung bakit tangin na kayo, kaabang-abang. Wait lang, guys. Pantapal to sa mga issues. Ay, hindi. Wala na. Hindi nyo na matatapalan lahat ng issue nyo. Ano lang to, kumbaga para lang matuwa kami ng konti sa inyo. Pero, kung Babalikan pa rin iniisip natin, yung ha? matatapalan nito, yung mga ninakaw, yung mga nilustay nyo, tarantado, Never. hindi mangyayari yun. Never. Sabihin na naman sa'yo, no? Hindi pa nga namin mahanap yung mga magnanakaw. Dadagdagan nyo na naman. Pambira. Gumawa na naman kayo ng problema, guys. Tangina nyo, hirap na kaming gobyerno dito eh. At di mag-resign na kayong lahat dyan. Hirap na pala kayo eh. Ako uupo. Yan. Sa ano plataforma mo, sir? Wala. Walang ano. Yung plataforma ko, ano lang yun. Puro lang tayo forma. Forma lang ng forma. Japorms na. Japorms. If you can perform, Japorm. Forms. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan. Bye. Para sa ating mga sponsor, Velvet Media Sport, Glacier Purified Drinking Water, Quick Chow, 5 Buns Swoosh Tees, Cebu and Vela, Premier Ace Corporation, Dugout Apparel, tsaka Dodge Delight. Thank you po. Blue Steel, syempre. Blue Steel. Binanggit ko ang Blue Steel. Kayo, baka may mga babatiin kayo. Baka may mga ipa-plug kayo na kung ano man. Shoutout dun sa tropa ko, si Limsey Stephen Quinones. Nandito na ako sa Wawawi. Si Limsey, no? Si Limsey, tropa namin ni Junior yan. Saka yung sa mga tropa natin dyan na gustong magpaganda ng katawan at the same time is maging healthy. Follow nyo lang po yung kaibigan natin dyan na si Kevin Sean Fitness sa TikTok. Yun, follow nyo po. Ikaw, Yeah, ako naman wala masyado pero ipa-plug ko na rin yung Instagram ko, The Claudio. Okay? And then, gusto ko lang din batiin ang aking mother and I would like to greet Ben sa Schaumburg, Illinois, Humbert, and Rhea. Ayun. Kumusta? Kumusta kayo mga kaibigan? Ikaw, Nyor. Shoutout doon sa tropa ko, kay Sarge Sonart Ilagan. Yan, Sarge. Sonart! Si Sonart, ano na siya ngayon eh? Police na, no? Police. Congrats po, congrats sir. Sir, ha? Ano nakastri ako, boys ko? Sir, o yung ano ha, pag pinasok ko ng pagiging sindikato, sir ha, ikaw na bahala Hindi ko na sa akin. baka. At syempre, plug ko lang din po pala yung page ko. Nakakalimutan ko Go. na yung page ko eh. Si Chonglo. At Chonglo lang po yan sa TikTok. And then Chonglo lang din po yan sa Facebook. Wala nang patumpik-tumpik pa. Follow nyo lang. Wala naman akong ganap sa buhay. Meron, madami. Ano lang ako, chilling like a villain lang ako dito. Ayan, maraming salamat hanggang sa susunod na episode ko, mga kaibigan. Click like and share, subscribe and follow nyo kami para yumaman kami at hindi kami gumawa ng masama.